Mga busing, last na talaga to. Muntik na ako nasarahan ng Central. Nag-announce na sila this coming May 15, magsasara na daw po sila. Pero hindi pa naman po yan 100% eh. Tentative pa po yan mga busing kasi marami pa po mga tubo-tubo yung mga natitira dito. And then, kung siguro kung tuloy-tuloy po yung ulan, may anong banta namang uulan, no? Pag tutuloy-tuloy po kasi ang ulan mga busing, wala pong truck na makakarating sa Central, mapending. Kaya ano po ba yung hihintayin nila kung wala namang truck na darating? Kaya mag-close na ho talaga. Ang nangyari po kasi dito sa akin mga busing, bali 3 beses po sila. Una dito sa akin, bumalik sila, tas bumalik ulit. No, bali 2 planter po yung naghiram sa kanila mga busing. And then ito ngayon ako na po yung last at muntik na ako masaran. So na-pressure po ako dito ngayon. Ang negosyong tubo, pag may tubo ka daw, mayaman ka na, marami ka ng pera. Try nyo magnegosyo ng tubo. Mahirap magdala ng tao mga busing. Tingnan nyo, ano yan, ilang piraso yan sila. Nasa mga 24 pesos yan. Tapos nagiging 19, tapos nagiging 17, nagiging 16. Ang natira nyo ngayon dyan sa akin is 11 na lang. May mga utang pa yung iba. So yan po ang stress dito sa sa negosyong tubo mga busing. Hindi po every year na pera-pera talaga. Lalo na ngayon, kinagat ng buhaya yung presyo. Kaya buto na lang po yung nakarating dito sa amin. Masyado mababa ang presyo ng asukal. Mahal ang mga pataba ngayon. Sobra talaga mga busing. Kaya kahit anong gagawin natin competition, wala talaga mga boss. Ito, matirang matibay lang sa negosyong tubo. At kahit sa anong klase negosyo, pinaglalaruan tayo ng gobyerno. Tara, punta tayo dito. Mga bossing sa negosyong tubo, no retreat, no surrender. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag lang magalit. Sa totoo lang po mga bossing, pinaglalaroan lang tayo ng gobyerno. Totoo lang po mga bossing, abunado po kami ngayon. Walang ginagawa yung mga nakaupo, meeting dito, meeting doon. Sinasabi nila na protektahan daw nila yung mga planters, mga farmers. Hihintay naman kami na sana tataas yung presyo ng asukal, pero hanggang ngayon matapos na lang yung milling season mga bossing, wala man lang, mas lalo pang bumaba yung presyo. Ngayon ko lang natanto na nandito na ako sa sitwasyon. O nga, kung gusto mo magtagumpay, magsikap ka, sariling diskarte lang po mga bossing. Wag mong iasa sa iba, lalo na sa ating gobyerno. Sila lagi yung paldo tayong naluluko. Tingnan nyo nga po yung mga pangunahing pangailangan natin. Diba ang mamahal ang presyo at napuro na rin angkat. Angkat dito, angkat doon. Kaya ang nangyayari, bulsa dito, bulsa doon. Kaya hindi talaga angat ang mga Pilipino. Kaya ngayon, baon na tayo. Gusto mo magtagumpay sa buhay, dumiskarte ka. Samahan mo na lang ng pangutang, pero magbayad ka naman. Baka mamaya makulong ka. Okay, dito po tayo mga bossing, na puro lang tayo hinaing. Wala rin naman nangyayari. Nagpabingi-bingian lang naman yung mga yan. So dito tayo sa totoong hanap buhay. Dito po kami, 10 oras na ng gabi, pero nagtatrabaho po kami ng patas sa mga bossing. Ito yung mga katuwang ko sa hirap at ginhawa. Sama-sama po kami to the end. Mahal. Kung pwede lang naman sana, kalahating tangke ng diesel, kalahating tangke rin naman ng tubig. Kaya sa kagaya kong pobreng magsasaka, muna in taon sa ginhawa. Napay kapag gasolina, halalarga. Wala na, pundo, tenga, manahimik ka. Nagpapasalamat lang po ako sa grupong ito, kahit hindi na po sila buo, pero ayan, matirang matibay. Mga pusing, anumang pagsubok sa buhay, padayon lang yun ta.